Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang bagong insidente ang muling nagpagulo sa relasyon ng Pilipinas at China. Isang barkong pandigma ng Pilipinas ang umano'y tinutukan ng armas, hindi literal na pagpapaputok, kundi isang mas delikado at mas seryosong hakbang, ang pag-lock ng fire control radar. Noong March 7, 2026, kinumpirma ng Philippine Navy na isang barko ng People's Liberation Army Navy o PLA ang nag-target gamit ang fire control radar sa isang barko ng Pilipinas. Ang Chinese warship na sangkot ay ang CS Guang'an 622, isang Type 056 Jiangdao class corvette. Ang tinutukan naman nito ay ang bagong frigate ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar, FFG-6. Ang insidenteng ito ay naganap malapit sa Sabine Shoal, na kilala rin bilang Escoda Shoal. Mahalaga ang lugar na ito dahil nasa loob ito ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, isang karapatan na kinikilala sa ilalim ng international law. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Fire Control Radar Lock? Bakit ito itinuturing na isang agresibong aksyon? Kapag ang isang barko ay nag-activate ng fire control radar at itinuro ito sa isang target, hindi ito simpleng surveillance lamang. Ibig sabihin nito, naka-ready na ang weapon system, parang nakatutok na ang baril at handa nang pumutok anumang oras. Sa military terms, ito ay halos katumbas ng isang direct threat. Hindi ito simpleng miscommunication o aksidenteng pangyayari. Ang paggamit ng fire control radar ay deliberate, may intensyon, at sa maraming kaso sa international waters, ito ay itinuturing na isang hostile act. Mas lalong nagiging seryoso ang sitwasyon dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Balikan natin ang April 2020, kung saan isang katulad na insidente ang naganap. Noon, ang barko ng Pilipinas na BRP Kenrado Yap, PS-30, ay tinutukan din ng fire control radar ng isa pang Chinese warship, ang CS Liaponchoy, 514. Sa madaling salita, ito na ang pangalawang beses na ginawa ito ng plan laban sa Philippine Navy. At kung susuriin natin, may pattern na nabubuo. Ang tanong ngayon, aksidente ba ito, o sinadya? Kung titignan ang sitwasyon sa West Philippine Sea, malinaw na hindi ito isolated incident. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit na ang harassment, shadowing, at aggressive maneuvering ng Chinese vessels laban sa mga barko ng Pilipinas, military man o Coast Guard. Ngunit ang paggamit ng fire control radar ay isang level up. Hindi na ito simpleng panggigipit, ito ay direktang pagbabanta. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang diplomatic messaging ng China na nagsasabing nais nila ng friendly relations sa Pilipinas. Ngunit ang ganitong aksyon sa dagat ay tila kabaliktaran ng kanilang sinasabi. Dito pumapasok ang tinatawag na gray zone warfare, isang strategy kung saan gumagamit ng mga aksyon na hindi umaabot sa full-scale war, pero sapat para i-pressure at i-intimidate ang kalaban. At mukhang ito ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Dito mas lalong nagiging kritikal ang usapin ng Rules of Engagement o ROE ng Philippine Navy. Ito ang set ng guidelines na sinusunod ng bawat barko kung paano sila magre-react sa mga ganitong sitwasyon, lalo na kung may direktang banta tulad ng fire control radar lock. Sa ilalim ng normal circumstances, hindi agad-agad gag-antay ang isang barko. Kailangan munang i-assess kung ang threat ay immediate o bahagi lamang ng intimidation tactics. Pero sa kaso ng radar lock, ibang usapan na ito. Dahil technically, isang pindot na lang ay maaari nang mag-launch ng missile o magpaputok ng armas. Ibig sabihin, bawat segundo ay mahalaga. Sa ganitong senaryo, ang commanding officer ng barko, ang kapitan ng BRP Miguel Malvar, ay kailangang gumawa ng mabilis ngunit kalkuladong desisyon. Magre-retaliate ba, magwa-warning, o mananatiling kalmado upang maiwasan ang escalation? Hindi ito simpleng desisyon, dahil anumang maling galaw ay maaaring mag-trigger ng chain reaction. Bukod dito, mahalaga ring tingnan ang capability gap sa pagitan ng dalawang panig. Bagamat modern ang mga bagong barko ng Philippine Navy, hindi pa rin may kakaila na mas malaki at mas advanced ang fleet ng China. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili ng Pilipinas ang strategic restraint kaysa aggressive response. Ngunit may limitasyon ang pagtitimpi.
Kung paulit-ulit na mangyayari ang ganitong klaseng provocation, maaaring dumating ang punto na kailangan ng magpakita ng mas matinding aksyon ng Pilipinas, hindi para magsimula ng gulo, kundi para ipakita na may hangganan ang pang-aabuso. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung paano magre-react ang isang barko, kundi kung paano tutugan ng buong bansa sa harap ng ganitong klaseng hamon. Ngayon, pag-usapan natin ang barkong sangkot sa insidente mula sa panig ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar. Ang Miguel Malvar-class frigates ay kabilang sa pinakabagong assets ng Philippine Navy. Dinisenyo ito para sa multi-role operations, anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta barko. Isa itong modern combat platform na kayang makipagsabayan sa ibang navy sa rehiyon. Ang pagtutok ng fire control radar sa ganitong klase ng barko ay hindi lamang simpleng provocation, isa itong direktang challenge. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tanungin, ano ang dapat gawin ng Pilipinas? May ilang pananaw dito. Una, may nagsasabing dapat manatiling kalmado at iwasan ang escalation. Dahil anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng mas malalang tensyon o kahit armed conflict. Pangalawa, may mga naniniwala na dapat magpakita ng lakas ang Pilipinas. Hindi ibig sabihin nito ay magpapaputok agad, pero dapat ipakita na hindi tayo matatakot at kaya nating gumanti kung kinakailangan. At dito pumapasok ang isang kontrobersyal na ideya, kung tinututukan tayo ng fire control radar, dapat ba nating gawin din ito pabalik? Sa military perspective, ito ay tinatawag na deterrence, ang pagpapakita ng kakayahan at willingness na gumanti para pigilan ang kalaban na gumawa ng agresibong hakbang. Kung hindi ka magre-react, maaaring isipin ng kalaban na mahina ka. Pero kung magre-react ka naman ng sobra, maaaring mag-escalate ang sitwasyon. Isang napakahirap na balanse. Bukod sa military aspect, may diplomatic at legal dimension din ang isyong ito. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ibig sabihin, may karapatan ng Pilipinas na mag-operate sa lugar na iyon nang walang panghihimasok. Ang ganitong aksyon ng China ay maaaring ituring na paglabag sa international law. Pero sa realidad, hindi sapat ang batas kung walang enforcement. Kaya mahalaga rin ang papel ng mga kaalyado ng Pilipinas, tulad ng United States at iba pang bansa sa Indo-Pacific region. Sa mga nakaraang taon, mas naging aktibo ang joint patrols at defense cooperation. Ang tanong, sapat ba ito para pigilan ang ganitong klaseng insidente? Sa ngayon, tila hindi pa. Dahil kahit may presensya ng mga kaalyado, patuloy pa rin ang mga ganitong aksyon ng China. At habang tumatagal, mas nagiging normal ang mga ganitong insidente, na siyang mas nakakatakot. Dahil kapag nasanay na ang lahat, maaaring dumating ang punto na ang isang maliit na pagkakamali ay magdulot ng malaking conflict. Kaya mahalaga ang bawat galaw, bawat desisyon, at bawat response. Sa panig ng Philippine Navy, ang professionalism at restraint ay mahalaga. Ngunit kasabay nito, kailangan din ng matibay na paninindigan. Hindi pwedeng umatras palagi. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng teritoryo. Ito ay usapin ng soberanya, seguridad, at kinabukasan ng bansa. Ang insidente ng pagtutok ng fire control radar sa BRP Miguel Malvar ay isang malinaw na paalala na ang laban ay hindi pa tapos. At sa bawat ganitong pangyayari, mas lumilinaw ang tanong, hanggang saan tayo lalaban? Ang sagot dito ay hindi lamang nakasalalay sa militar o sa gobyerno, kundi sa buong bansa. Dahil sa huli, ang pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas ay responsibilidad ng bawat Pilipino, direkta man o hindi. Sa ngayon, ang mundo ay nakatingin. Ang bawat galaw sa West Philippine Sea ay may implikasyon hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong international community. At habang nagpapatuloy ang tensyon, isang bagay ang malinaw, ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang mas malaking geopolitical struggle. Isang laban na hindi lamang tungkol sa barko o radar, kundi sa prinsipyo, karapatan, at dignidad bilang isang malayang bansa.